So, hello mga kasari. Ayan, dali lang. So, ayan, naglalaba kasi ako. Inikot ko lang saglit yung aking washing dahil tapos na. So, ayan, ngayon magbabasa ulit tayo ng ating comment dahil meron naman tayong mga comment dito na magaganda. Siyempre, meron din ako mga nababasang comment na hindi maganda at nakakainis. Pero okay lang yon, at least napupunan nila at napapansin nila yung hindi tamang nakikita nila sa post mo or sa mga video. So, talagang napapa-comment sila. May mga taong ganun man, pero wala nating magagawa doon. Yun yung napapansin nila at yun yung nakikita nila. So, dito, sa sa comment na nabasa ko is, ang tanong niya dito ay, ayan. Kumukuha din po ba kayo ng sarili nyong para sa bahay? Kumbaga, ang sinasabi niya dito, kumukuha din ba kami ng para sa bahay? So, ang sagot ko doon, kumukuha kami minsan. Kapag hindi pa sahod ni hubby, ayan, kumukuha kami. Pero kapag sahod na ni hubby, ayan, binabayaran nila. Kasi alam nyo ba mga kasari, mga kasari, mostly sa ating may sari-sari store or sa ating may mga tindahan. Karamihan kasi nagtitindahan sila para makatulong sa pang-araw-araw. So, maganda naman dahil ako dati, nagtindahan ako dahil gusto kong tumulong kay hubby. Short kasi yung income dati ni hubby dahil malit lang yung sahod niya. So, ayan, nag-isip kami ni hubby ng ibang pagkakakitaan. Kaya yun, nagtinda kami. Nagsimula sa maliit hanggang sa lumaki. Nung lumaki na yung tindahan namin, ayan, nagkaroon naman ng magandang trabaho si hubby. Pero, doon talaga kami kumukuha noon ng pagkain namin sa araw-araw. Kumbaga, wala pa yung sahod ni hubby. Talagang sa tindahan kami kumukuha lahat. Sa tindahan kami umaasa. Nung time na yun, maliit pa si Junakis. Talagang doon kami kumukuha ng Pampers. Buti lang talaga si Junakis is breastfeed. Kaya hindi kami masyadong nahirapan dahil nga yung bata hindi gatas. Sa akin siya dumidede at yung ano lang talaga namin is yung Pampers, tapos sa pang-araw-araw. So, kumukuha kami sa tindahan. Pagkatapos, saka na binabayaran ni hubby. So, karamihan sa ating mga kasari dyan, talagang breadwinner nila yung kanilang tindahan, yung kanilang sari-sari store. Sa sari-sari store sila kumukuha lahat ng gastos. Kumbaga, sa sari-sari store sila kumukuha ng kanilang pambayad sa ilaw, pambayad sa tubig, sa wifi, sa pagkain, sa baon. Pero depende naman yon sa kanilang diskarte kung paano nila ginagawa yun. Yung iba kasi, katulad ko, para may gumaan-gaan yung mga bayarin ko dahil ang nagbabayad ng tubig dito si hubby. Sa wifi, sa tubig, sa ilaw, sa pagkain si hubby. So ako, meron din ako mga binabayaran para gumaan yung aking mga bayarin. Ayan, inaasa ko siya sa aking ice tubig, sa aking yelo. So, malaking tulong yung yelo ko at saka yung aking ice tubig. Yun yung mga nakakadagdag sa aking bayarin pag umabot na ng katapusan. At pag umabot na din yung due date ng aking mga bayarin. So, may kanya-kanya tayo. Kahit na doon natin kinukuha sa tindahan natin yung ating mga pang-araw-araw na pangangailangan, pero may kanya-kanya tayong extra income na ginagawa para yung ating munting tindahan is hindi talaga siya malugi or mawalan ng laman. So, ang ginagawa ko ganun, para hindi ko mabawasan yung pera ng tindahan is, ayan, sa ice tubig at saka sa ice water. Sa mga kapwa naman natin dyan ng mga kasari na yun yung breadwinner nila, yung tindahan nila, dun sila kumukuha. Siguro, yan man natin masasabi na lahat. Kasi meron tayong mga kasari dyan na sa tindahan nila kinukuha lahat. Hindi naman nila nababayaran dahil nga kulang yung sahod ni hubby, kulang yung yung extra income or yung kulang yung pang-araw-araw na benta ng tindahan para mapunan yung pang-araw-araw na pangangailangan din. Katulad na nga na sinasabi ko, doon na kumukuha ng bayad ng tubig, bayad ng kuryente, pagkain, baon o soap.
meron talagang tendency na kahit yung tindahan mo, yung breadwinner mo is malulugi din dahil doon lahat kinukuha. Meron ding iba na breadwinner nila yung tindahan nila pero napakalakas at napakabenta at hindi talaga nalulugi kahit doon kinukuha lahat. So, merong mga ganun. Ako sis, hindi ko dito kinukuha lahat kasi lahat ng gastos dito sa amin, si hubby ang may toka. So, ako dito, yung pera ng tindahan sa akin lang. Tapos, yun din yung mga pinagbabayad ko sa mga bayarin ko every end of the month. Kaya, wala akong masyadong problema sa tindahan. May laman man siya o wala, puno man siya o hindi. May benta man na malaki o maliit, hindi ko pinoproblema yon kasi hindi naman ako nagre-rent. Hindi ako nagre-rent, hindi ako bumibili ng pagkain, hindi ako nagbabayad kasi si hubby lahat 'yun. Yun yung ano namin, yung napagkasunduan namin. So hindi siya nagbibigay sa akin ng pera. Hindi siya nagbibigay sa akin ng pera dahil siya lahat sa bahay. Maliban na lang talaga pag hihingi ako sa kanya. Pero kapag hindi ako hihingi, is talagang hindi niya rin talaga ako binibigyan. So, ayan, kung breadwinner nyo man yung tindahan nyo, kapag may sahod naman si hubby, at doon nyo kinukuha lahat, bayaran nyo. Kahit hindi nyo man mabayaran lahat, bayaran nyo lang ng kalahati, at least merong maibalik sa tindahan, tapos, para meron din kayong makuhanan uli ng pang-araw-araw nyo. Kasi pag hindi nyo punan or hindi nyo bayaran yung kinuha nyo sa inyong tindahan, doon na nagsisimula yung lugi, doon na yung nagsisimula yung magsasara na yung inyong tindahan. So, malaking tulong yung pagsasari-sari store. Kung napakabenta ng inyong tindahan at napakaraming taong bumibili sa tindahan nyo, laking tulong sa pang-araw-araw na pangangailangan nyo. Pero sa mga tindahan na yun din yung breadwinner nyo, tapos hindi mabenta, asahan nyo talaga na magsasara at syempre malulugi.